Ang mundo ni Robert Villon ay binalot ng kulay abo noong araw na ilibing ang kanyang asawang si Beatrice. 3 taon na ang nakakalipas, ngunit para kay Robert, ang oras ay huminto sa sandaling tumigil ang tibok ng puso ng babaeng tanging nagbibigay ng kulay sa kanyang marangyang buhay. Ang bilyonaryong dating kilala sa kanyang ngiti at kabutihan ay naging isang malamig at mailap na anino. Ang kanyang puso, na dating malambot, ay naging kasing tigas ng diamante, matatag, ngunit walang init. Sa mundo ng negosyo, tinawag siyang The Ice King. Wala siyang pakialam sa damdamin ng iba. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang paglago ng kanyang imperyo upang malimutan ng hapdi ng pangungulila. Isang hapon, sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad si Robert sa Starlight Galleria, isa sa pinakamalaking mall sa bansa na balak niyang i-audit. Habang naglalakad sa gitna ng mga mamahaling botik, napahinto siya sa tapat ng isang upscale clothing store. Doon, nakita niya ang isang babaeng nag-aayos ng mga damit sa manikin. Naniga si Robert, ang kanyang hininga ay tila naglaho. Ang hugis ng muka, ang kurba ng mga labi, at ang paraan ng paghaplos nito sa mga buhok, lahat ay kamukhang kamuka ni Beatrice. Beatrice? Bulong niya, halos hindi marinig. Agad siyang pumasok sa loob. Ang sales lady na may name tag na Monica ay lumingon. Ngunit sa halip na ang malambot na tingin ni Beatrice, isang matalim at mataray na sulyap ang ibinigay nito sa kanya. Sir, sarado na po kami para sa inventory. Bukas na lang po kayo bumalik. Madiing sabi ni Monica. Napakasuplada ng tono nito. Malayo sa mainhin niyang asawa. Gusto kong bilhin ang suot ng manikin na yan, deklara ni Robert. Hindi inaalis ang tingin sa mukha ng babae. Tumaas ang kilay ni Monica. Sir, hindi niyo po ba narinig? Closed na po. At saka pambabae po yan. Kung balak niyo pong iregalo sa girlfriend niyo, bumalik po kayo bukas ng 10:00 ng umaga. Hindi mo ba ako kilala? Tanong ni Robert. Ang kanyang otoridad ay nagsisimulang lumabas. Kahit presidente pa po kayo ng Pilipinas, sir. Ang rules ay rules. Mag-aayos pa ako ng inventory at pagod na ako. Kaya please lumabas na kayo. Sagot ni Monica. Bago siya tinalikuran at nagpatuloy sa pagtitiklop. Naiwan si Robert na nakatayo, natigilan. Sa loob ng 3 taon, ngayon lang muling tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa buhay na nakikita niya sa mga mata ni Monica. Isang buhay na akala niya ibaon na sa lupa kasama ni Beatrice. Kinabukasan bumalik si Robert at sa susunod pang araw, araw-araw siyang bumibili ng kung ano-anong kagamitan sa butik para lamang makita si Monica. Ngunit ang sales lady ay nanatiling malamig at suplada sa kanya. Sir, pang 10 scarf na tong binibili nyo ngayong linggo. Ano ba talagang kailangan nyo? Inis na tanong ni Monica habang nilalagay sa paper bag ang item. Kailangan ko ang oras mo. Gusto kitang yayaing maghapunan. Diretsyong sagot ni Robert. Tumawa ng mapait si Monica. Alam nyo, Mr. Villon? Oo, nalaman ko na kung sino kayo. Dahil sa mga bodyguard nyo sa labas. Hindi porket mayaman kayo, ay makukuha nyo ng lahat. Hindi ako sa sideline bilang date mo. Sales lady ako, hindi entertainer. Kaya kung wala ka nang bibilhin, iwanan mo na ako sa trabaho ko. Bakit ba napakasuplada mo? Nag-aalok lang ako ng pagkakaibigan. Giit ni Robert. Dahil ang mga taong katulad nyo, tingin nyo sa lahat ng bagay ay may presyo. Well, ang oras ko walang price tag. At hindi ako magkakagusto sa isang lalaking ang tanging alam gawin ay ipagyabang ang pera niya. Sabi ni Monica, bago pa balang na ibinigay ang resibo. Doon napatunayan ni Robert na hindi sapat ang simpleng panliligaw. Nasaktan ang kanyang ego.
Ngunit mas matindi ang pagnanais niyang mapalapit sa babaeng nagbalik ng sigla sa kanyang naghihingalong puso. Lumabas siya ng shop at kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang main legal counsel. Attorney Ramos, magkano ang market value ng Starlight Galleria kasama ang lahat ng lupang kinatitirikan nito? Sir, bakit niyo po na itanong? Bilhin mo ang buong mall ngayon din. I want the deed of sale signed before the sun sets. Pagkalipas ng 2 oras, nabulabog ang buong Starlight Galleria. Ang balita ay mabilis na kumalat. May bagong may-ari na ang mall. Lahat ng empleyado ay pinatawag sa main lobby para sa isang biglaang anunsyo. Nakapila si Monica kasamang iba pang sales lady. Halatang pagod at iritado sa abalang idinulot ng bagong management. Maya-maya pa, bumukas ang malaking pinto ng atrium at pumasok ang isang lalaking nakasuot na itim, pinalilibutan ng mga security detail. Nanlaki ang mga mata ni Monica nang makilala ang lalaki, si Robert Villon. Umakyat si Robert sa entablado at kinuha ang mikropono. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula sa oras na to, ako na ang may-ari ng mall na to. Walang mawawala ng trabaho at dodoblehin ko ang sahod nyo para sa buwang ito bilang pasasalamat. Naghihiyawan ang mga tao sa tuwa maliban kay Monica na nakasimangot pa rin. Ngunit, pagpapatuloy ni Robert, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin kay Monica sa gitna ng maraming tao. May isang tao rito na kailangang makipag-usap sa akin sa opisina. Miss Monica Lazaro, sumunod ka sa akin. Nagbulungan ng mga kasamahan ni Monica. Padabog siyang lumakad patungo sa admin office. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo si Robert sa likod ng malaking mesa. Relax na relax. Ano to, Robert? Binili mo ang buong mall para lang ma-power trip ako? Para pilitin akong kausapin ka? Buliyaw ni Monica. Ganyan ka ba talaga ka-desperado? Tumayo si Robert at dahan-dahang lumapit sa kanya. Binili ko ang mall na to dahil ito lang ang paraan para mapansin mo ako. Kapag binili ko ang butik mo, baka mag-resign ka lang. Pero kung akin ang buong mall, wala kang choice kundi harapin ako. Nababaliw ka na, pailing na sabi ni Monica. Akala mo ba matutuwa ako? Mas lalo lang kitang kinasusuklaman. Napaka-arogante mo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Robert. Nawala ang pagiging arogante at napalitan ito ng isang malalim na lungkot na hindi kayang ikubli ng anumang yaman. Kinuha niya ang isang locket sa kanyang bulsa at binuksan ito. Ipinakita niya kay Monica ang larawan sa loob. Natigilan si Monica. Ang babae sa larawan, kamukhang kamukha niya. Ang pagkakaiba lang ay ang suot nitong mahinhin na damit at ang napakatamis ng ngiti. Sino siya? Tanong ni Monica. Si Beatrice, ang asawa ko. Sagot ni Robert. Ang boses ay nangangatog. Pumanaw siya. 3 taon nang nakakalipas sa isang aksidente. Mula noon, namatay na rin ang puso ko. Naging malamig ako, naging suplado. Naging malupit sa mundo dahil kinuha ng mundo ang lahat sa akin. Napahawak si Monica sa kanyang dibdib. Kaya mo ba ako pinupuntahan? Dahil kamukha ko siya? Ginagawa mo akong kapalit ng multo ng asawa mo? Noong una, aaminin ko oo, yun ang dahilan. Tapat na sagot ni Robert. Pero habang tinitiis ko ang pagsusungit mo, habang nakikita kong gaano ka katapang manindigan, napagtanto ko na magkaiba kayo. Si Beatrice ay mainhin, ikaw ay palaban. Si Beatrice, sumusunod sa gusto ko. Ikaw ay hindi natatakot na hiyain ako. At ang pagkatao mong iyan ang nagpabalik ng buhay sa akin. Lumapit si Robert
sapat na para maramdaman nila ang init ng isa't isa. Hindi kita binibili, Monica. Binili ko ang pagkakataon na makilala mo ang totoong ako. Hindi ang bilyonaryong nakikita mo, kundi ang lalaking gustong muling matutong magmahal. Nanatiling tahimik si Monica. Ang galit sa kanyang mata ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Sa likod ng marangiyang suit at kapangyarihan ni Robert, nakita niya ang isang sugatang kaluluwa. Hindi madali ang hinihiling mo, Robert, sabi ni Monica. Ang boses ay hindi na kasing talim ng dati. Hindi dahil bilyonaryo ka ay bibigay na ako. At hindi ako magiging anino ng asawa mo. Hindi kita gagawing anino, pangako ni Robert. Gusto kong maging sikat ng araw ka sa bago kong umaga. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Isang totoong date, walang bodyguard, walang mamahaling regalo, walang mall. Tayong dalawa lang. Tumingin si Monica sa mga mata ni Robert. Nakita niya ang katapatan doon. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at tumango. Fine, pero ako ang pipili ng kakainan natin. At bawal ang credit card mo. Ako ang magbabayad sa kalendarya sa labas. Hamon ni Monica na may bahid ng pilyong ngiti. Napangiti si Robert. Isang totoong ngiti na ngayon lang muling sumilay sa kanyang muka. Sige, deal. Ang mga sumunod na buwan ay naging usap-usapan sa buong syudad. Ang Ice King ay madalas makitang kumakain sa mga tabi-tabing kalsada kasama ang isang simpleng sales lady. Maraming nambabatikos, maraming nagdududa, ngunit walang pakialam si Robert. Natutunan ni Robert na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga stock market o sa mga ari-arian. Natutunan niya ito kay Monica. Sa bawat pagkakataong tinuturuan siya nitong maging mapagkumbaba at sa bawat pagkakataong pinagtatawanan nito ang kanyang pagiging clueless sa mga simpleng bagay sa buhay. Isang gabi habang naglalakad sila sa rooftop ng Starlight Galleria na puno ng mga dekorasyong ilaw, huminto si Robert at hinawakan ang mga kamay ni Monica. Monica, noong binili ko ang mall na to, ang akala ko, yun ang pinaka-importanteng investment na gagawin ko. Pambungad ni Robert. Bakit? Nagsisisi ka na ba kasi ang mahal ng maintenance? Biro ni Monica. Bagaman, baka sa kanyang mukha ang kaba. Hindi, iling ni Robert. Dahil ang pinaka-importanteng investment na ginawa ko ay ang ibigay ang puso ko sa'yo. Monica, hindi ka si Beatrice at masaya ako doon. Mahal kita dahil ikaw si Monica, ang supladang sales lady na nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nabibili ng pera. Lumuhod si Robert at naglabas ng isang singsing. Hindi ito kasing laki ng inaasahan ng marami mula sa isang bilyonaryo. Ngunit ito ay elegante at may nakaukit na disenyo ng isang bituin. Simbolo ng kanilang pagkikita si Starlight. Monica, Lazaro, hindi ko nabibili ng atensyon mo. Ngayon, hinihiling ko ang buong buhay mo. Will you marry me? Napaiyak si Monica. Hindi niya inakala na ang lalaking pinakakinaiinisan niya noon ay ang lalaking bubuo sa kanyang mundo ngayon. Alam mo, napakasuplado mo pa rin minsan pero... Oo, Robert, makakasalan kita. Nagpalakpakan ang mga empleyado ng mall na kanina pa pala nakasubaybay mula sa malayo. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin at ng mall na naging saksi sa kanilang simula. Naghalikan ng dalawa. Ang pait ng nakaraan ni Robert ay tuluyan ang naglaho. Tama nga ang sabi nila. May mga bagay na hindi nabibili ng pera, gaya ng tunay na pag-ibig, pangalawang pagkakataon, at ang ligayang hatid ng isang babaeng hindi nasilaw sa ginto, hindi tumingin sa puso ng isang bilyonaryong
naghahanap lamang ng tahanan. Ang Starlight Galleria ay nanatiling nakatayo, ngunit hindi na ito isang gusali lamang ng negosyo. Ito ay naging monumento ng isang kwentong nagsimula sa isang supladang sales lady at isang bilyonaryong handang ibigay ang lahat para sa isang sulyap ng pag-asa. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.